yung mga bahagi ng iyong katawan. Huwag mo nang gagawing instrumento para maging kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Huwag mo Okay, sa araw na ito ay meron po akong nais ibahagi sa inyo. Kung mapapansin kasi natin sa mga balita ngayon, yung tension sa West Philippine Sea. At titingnan nga po natin kung magsusuri tayo, magre-research tayo. May mga bansa kumbaga na naghahanda para paghandaan yung mga threat na ito sa nagbabantang kaguluhan kumbaga sa South China Sea. At isa na nga po dyan ang Japan. Ang Japan po ay, hindi ako nagkamali, almost billion ang inilaan nilang pondo para i-upgrade yung kanilang mga sandatang pandigma. Ganyan sila kaseryoso pagdating sa pag-upgrade or pag-develop ng kanilang mga sandatang pandigma para protektahan yung kanilang mga teritoryo. Ganyan sila kaseryoso sa mga banta sa kanilang teritoryo para saktan yung mga taong nagbabanta o yung mga hukbo na nagbabanta sa kanilang seguridad kumbaga. Speaking of mga kagamitang pandigma, sa Bible po ay makikita natin yung Roma 6:13. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at hihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sabi niya sa English, do not present your members to sin as instrument for unrighteousness. Titignan po kasi natin yung ginamit dyan na instrument o yung sabi niya doon, huwag maging kasangkapan ang inyong mga bahagi. Sa Greek word po, sa aking pagsusuri, ang ginamit na salita dyan ay yung hoplon, na ang ibig sabihin ay instrument, floor, arms, weapons. Yun po yung ibig niyang ipakahulugan dun sa salitang instruments. Ang sabi po, ang hoplon daw ay, sabi, ang kahulugan, isang instrumento. Floor, armas, sandata, isang kagamitan o kasangkapan. Literal o talinghaga, lalo na, sabi, nakakasakit para sa digmaan. Yung salitang nakakasakit para sa digmaan. Kaya kung titignan natin tong Roma, balikan natin yung Roma 6:13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Kaya nga kung titignan po natin ito ay parang ang gusto niyang sabihin yung mga bahagi ng ating katawan huwag magiging instrumento o huwag magiging isang instrumentong nakasasakit, kasi yun yung parang nais niyang sabihin dito as hoplon, sabi ko sa Greek word, parang isang sandata na nakasasakit. Kaya nga kung titignan po natin yan, marahil ang gustong sabihin dyan ay yung mga bahagi ng iyong katawan, huwag mo nang gagawing instrumento para maging kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Huwag magiging instrumento, huwag magiging instrumentong nakasasakit, kundi dapat ang mga bahagi ng ating katawan ay dapat intended na para papurihan ng ating Panginoon. For example, sa Bible may nabanggit yung sa Book of James
yung dila. Dapat ang dila, hindi na yan nagagamit ng kaaway para gawin niyang instrumento para maging kasangkapan niya, para makasakit ng damdamin, makasakit ng kalooban ng kapwa mo. Diba? Kung babalikan natin yan sa James, sa Book of James, ang dila dapat hindi na siya nagiging instrument ni Satan para saktan yung damdamin o saktan yung mga kalooban ng ating kapwa-tao. Kaya siguro dapat ang ating mga bahagi ng ating mga katawan ay intended na lang to glorify God. To glorify God para papurihan siya sa araw-araw natin buhay. Sa Diyos ang papuri, sana yung konting bagay na ito ay nakapagdulot ng konting lesson sa atin. Salamat. God bless you, kapatid.